Gabi na tayo. Pupunta tayo sa isang campsite. Ronaldo Highway R2. Continue on R-2 for 4 kilometers. Pupunta tayo ng isang campsite sa Batangas. Time check. Alas 7 na tayo umalis ng bahay sa Pasita. Kasi actually dapat bukas pa ng umaga. Kaya lang nanghinayang naman ako. Since alam ko naman ang way na pupuntahan. Kaya nag-go na ako ngayong gabi. Para at least tomorrow morning mapakita ko na sa inyo yung lugar. Mga kamanan, dito pa rin tayo sa Aguinaldo Highway. Masarap talaga bumiyahe pag gabi na kasi hindi na siya traffic. Maliwalas na ang maliwalas na ang kalsada. 25 minutes left para tayo makarating doon sa ating side. Pero depende yan sa takbo natin. Since kasi malumali lang tayo at alam mo naman ang gainers, mahina ng mata. Ayun lang. Sige, ikaw muna kuya. Go. Aguinaldo Highway. Lapit-lapit na tayo. Masarap pumiyahe sa gabi kasi malamig. Hindi na ako nag-aircon. Nakabukas lang ng bintana ko. Yun nga lang. Good luck sa alikabok ng loob ng sasakyan. Pero ay. Makakapili tayo sa gasolina. Naririnig ako sa inay. Nahihirapan lang talaga ako bumiyahe sa gabi kasi hindi ako masyado makakita. Pero masarap magbiyahe sa gabi. Bukod sa hindi siya traffic, malamig pa. Lang, yun talaga ang aking kahinaan lang. Ang aking paningin. Malapit-lapit na tayo. Tsaka ang lang, actually hindi naman ako na biyahe talaga pag gabi. Kasi pagka hindi ko alam ang lugar na pupuntahan ko. Pero pagka yung dadaanan ko ay alam ko naman, yun. Nabiyahe na ako ng gabi. Mostly kasi napaka-traffic dito. Lasing. Kuya. Barangay Lalaan Street. Tsaka ang hirap sa gabi, lalo na pagka nakasalamin ka, yung nagre-rainbow, kaya tinatanggal ko rin yung salamin ko, mahirap pa din, lalo na pagka yung kasalubong mo ay masyadong mataas sa ilaw. Saan na ba tayo? Straight ahead. 6 kilometers. Turn right. Lapit-lapit na. Si kuya, kala ko kung anong gagawin. Si Aling Tonyas. Sarap dyan sa restaurant na yun. Ang oras na. Alas 8, magna-9 na.
Chill-chill lang naman kasi sa tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Ilan-ilang lang naman tayo dito sa kalsada. Kaya nakakatuwa pang biyahe pag gabi. Hindi nakakairita ang traffic. Tsaka lamig na dito. Sa bagay, biyahe na nga pala ako dito sa Berna. Kaya malapit na dito ang sa Tagaytay. Malamig. Nandito na tayo. Kaya lang, pasensya na. Ito ang nangyari sa akin. Nagbagyo. Kaya mag-aayos ako ng higaan ko dito sa magsiset up ako dito sa sasakyan. Pinasok ko na lang yung sasakyan dito sa tent. Ay, Diyos ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Anong inunahin ko. My goodness. Paano ba to? Lipat ko muna to dito. My God. Nabasa na ako. Mamaya ko na ayusin. Taray ko. Anong oras na ba? Alas 12 na ata. Alauna. It's 12:30. Midnight. Nagayos pa ako ng aking higaan. My God. Patay tayo dyan. Ano bang gagawin ko dito? Ang hirap pala ng buhay. Mag-camping. Na binabagyo. Baon sardinas, wala pang kain. Alas 12 na ng hating gabi. Nakakahiya, meron akong kapitbahay dyan na nagka-camping. Ako na lang ang gising, nag-aayos pa ng higaan. Kasi dumating ako dito sa camp. Mga 10:30 siguro. Eh nag-ayos-ayos pa. Tapos hanggang sa naabutan ng ulan. Ewan kung paano ba to. Hindi ko pala natanong si kuya kanina kung pwede makiano ng extension doon. Pero hindi naman mainit. Basang-basa na ako sa ulan. Aray ko! Buray. Ito, buti na lang may dala ko nito. Yung aking inflatable bed. Ayun, basa-basa na. Alay. Ang problema, wala ata akong dalang sapin dito. Ano ba yun? Mabango pa naman.
Grabe. Para ako naglipat bahay. Ang hirap pala ng ganito. Lipat bahay. Diyos ko, akala hindi ko na mararanasan ang lipat bahay. Mararanasan ko pala dito sa pagkakamping lipat bahay. Kasi nagtayo na ako ng tent. Tapos lumakas ang ulan, pinasok ng tubig yung tent ko. Kasi ang sabi doon sa Lazada, ang nabili kong tent, waterproof. Ayun, yung waterproof na yun. Para na ako doon binagyo ng Christine na nagbaha sa loob. Ay, buhay. Kikita nyo to? Ngayon, maglalaban ako. Ay, mag-aayos pa pala. Ayan yung mga sapin ko, mga basa. O, diba? Hating gabi. Nag-ayos ako ng mga dugmon. Ngayon lang ako natapos mag-set up. Nakabihis. Nagutom. Anong oras na? Alas 2 na ng madaling araw. Nagutom ako kaya kumain ako. Hanggang magdamag na to. Pero hindi ko alam kung makakatulog pa ako. At anong oras ako magigising bukas. Ngayon, abangan niyo bukas kung ano lulutuin ko namin. At hindi ako nakabili ng tinapa kasi dapat yun ang tinapang babaunin ko. Eh, wala. Nakapag-decide na wala sa oras ng umalis ng bahay. Para, naisip ko kasi kung bukas pa ako alis sa bahay, since kasi alam ko naman na way papunta dito, parang nang hinayang ako sa oras kung bukas pa ako aalis sa bahay, na naisip ko kung pagising ko ng umaga na dito na ako sa site, makikita ko na kung ano yung anong kapaligiran ko dito. Ang bait ni kuya, yung caretaker dito, kaya tulog lang kayo, ako gising pa. Kakagising ko lang, anong oras na ba? Siguro mga 7? Parang ano pa rin dito. Ang sarap ng klima dito. Puro siya kapunuan, ganito pala siya dito. Tapos pagising ko, ang dami-dami pala ditong mga hayop. Merong tawag dito ostrich, tsaka yung mga manok. Pati ikaw, kakain ka rin bigas? Hindi yan nila makikita. Ang daming dito, manok. Ano ba? Tama na. Tama na, wala na akong bigas na baon. Mauubos yung bigas ko. Ito ang morning dito. Puro kapunuan. Tapos yung maririnig mo yung mga kakak ng mga manok, saka yung pabo. Diyan ako nagtayo ng tent.
Ayan yung tent. Ayan yung tent ko. Ayan. Magluluto na ako ng agahan. May dala akong kamote. Yun ang aking agahan. Magluto muna ako. Salamat, kuya. Ito, may sabaw. Ay, opo. Mga kamanay. Yan ako ni kuya ng buko. Taga Bicol din si kuya. Tamis. Ba? Lahat naman ng campers ito binibigyan kong buko eh. Talaga. Tamis. Libre naman campers dito eh. Libre naman ang buko eh. Talaga po. Mabalik ako dito eh. Oh, kung ang isang grupo nga, kung minsan 15. Nagkano sa araw, nakapagbigay ako ng sintang buko. Ang dami yung campers ah. Oh, Sabi ni boss, yung kachat ko. Gusto ko manguha ng langka. Dalhin ko sa bahay para pag uwi ko, may magulay ako magataan. Ayan o, ang daming puno ng langka dito. Tsaka puno ng mangga. Marami dito. Ayun o. Ayun. Ayun, oy, may malaki. Ayun o. Salamat sa langka. May magugulay na ako. Ito binigay ni tatay na langka. Masarap tong gulayin, gataan. Pag uwi ko sa bahay. Ang bait ni tatay yung caretaker dito. Salamat tatay.